Tatapatan ng Canada ng dollar for dollar retaliatory tariffs ang bagong 50% tariffs na ipinataw ng United States sa ilang Canadian products. Epektibo na ang bagong US tariffs na isumasaklaw sa humigit kumulang $20 billion na halaga ng Canadian goods o mahigit 5% ng exports ng Canada patungong Amerika. Kabilang sa mga apektadong produkto ang wine, dairy, cement, damit at hockey equipment, bukod pa sa mga nauna ng US tariffs sa Canadian steel, aluminum, automobiles at lumber. Ito ay kasunod ng bagong trade talk sa pagitan ng United States at Canada dahil sa hindi magkasundo ang dalawang panig sa mga kondisyon ng trade deal. Ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney, naglatag ang Washington ng mga bagong kondisyon na hindi patas at makasasama sa kanilang bansa. In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal. In short, they asked too much and they offered too little. Kabilang din umano dito ang mga restriksyon na maaaring makaapekto sa kakayahan ng Canada na pumasok sa trade deals sa ibang bansa. Para kay Carney, may tuturing ng trade war ang nangyayaring sagutan ng tariffs dahil inatake umano ng United States ang kanilang ekonomiya. Because we're attacked. Like, you're at war when you get attacked. We got attacked. U.S. put 50%. We waited until the United States decided to actually implement these so-called 338 tariffs. That's fine. We've got the reserves. We've got the resilience. We've got the plan. We've got the focus. We will respond. Bilang ganti, simula September 8, magpapataw din ang Canada ng katapat na taripa sa mga produktong mula United States. Target ng Canadian tariffs ang ilang produkto sa steel at dairy industries, gayon din ang appliances, agricultural equipment, pulp and paper at electronics. Ayon kay Carney, layo nitong protektahan ang Canadian workers, farmers, families at businesses laban sa epekto ng mga hakbang ng Washington. Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families, and businesses. This is a focused response to protect and defend our industries and allow them to compete with U.S. products in the Canadian market. Binatikos naman ni US President Donald Trump ang Canada at sinabing nais nito ang mga benepisyo ng isang US state nang hindi naman nagiging bahagi ng Amerika. Ayon pa kay Trump, matagal nang nagpapataw ang Canada ng malalaking taripa sa mga American farmers, kaya aniya panahon nang itigil ito. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na iniugnay ni Trump ang Canada sa United States dahil paulit-ulit na niyang binabanggit noon ang ideya na gawing 51st state ng Amerika ang Canada. Mariin naman itong tinutulan ng Canadian leader habang iginigiit ni Carney na hindi nila isasakripisyo ang soberanya at mahahalagang industriya ng bansa para lamang makabuo ng kasunduan. Sa ngayon, wala pang nakatakdang bagong trade talk sa pagitan ng Washington at Ottawa. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.